Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po rito ay here is why Bitcoin is pumping today. Kaya yan, narito raw po ang dahilan kung bakit si Bitcoin ay nagpa-pump or umaangat yung kanyang presyo ngayon. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay papala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Sabi po rito ay after a brief slide below $50,000, Bitcoin has risen above $52,000 buoyed by ETF inflows and increased market optimism around the halving. Kaya yan po yung mga dahilan kung bakit umaangat or patuloy na umaangat ang market price ni Bitcoin. Mula po nung umangat itong si Bitcoin sa presyong $50,000 ay nagpatuloy pa ito sa kanyang pag-angat patungo sa ibabaw ng $52,000. At ang nagtulak po rito ay yung pumapasok na inflows dulot po ng mga Bitcoin spot, yung mga spot Bitcoin ETF. Yan. Maliban po rito ay kasabay na rin po ng nabubuong market optimism. Yan, dahil sa paparating na magaganap na Bitcoin halving. Yan, sa April po yan. Ngayong taong mismong ito. Bitcoin is having a year to remember, with the cryptocurrency currently hovering around prices last seen in late 2021. In the past 24 hours, the leading crypto has also gained 4%, adding to its 16% gain in the past 7 days. Kaya ayan, ang taong ito, 2024, ay isa daw po itong taon na dapat daw po nating tandaan. Ayan, sapagkat yung mga cryptocurrencies karamihan po sa mga cryptocurrencies ngayon ay naglalaro po sa mga presyo noong nahuli po nating nakita nitong nakalipas na taong 2021. Kaya ayan, itong si Bitcoin ay nakaranas po siya ng 4% gain at nadagdagan yung kanyang 7 days na gain at ito na po ay nasa 16%. Admittedly, there are by and large several reasons behind the Bitcoin pump today. The cryptocurrency simply appears on course with the rally period within its historic 4-year cycle. However, BTC appears to be ahead of schedule, buoyed by inflows into newly launched spot Bitcoin ETF in the United States. Kaya yan, mukhang napaaga raw yung rally nitong si Bitcoin. At ang dahilan po nito ay dahil sa pumapasok na inflows. Inflow funds dulot po ng launching ng spot Bitcoin ETF dito sa bansang United States. In the past 24 hours, the ETF posted a net inflow of $339.7 million. Given that the core role of such ETF is converting new inflows to BTC to be held by the fund, the daily inflow creates buying pressure for the asset. Kaya ayan, nitong nakalipas lamang na 24 oras ay yung mga ETF ay nakaranas ng net inflow na $339.7 million. Yan, ganyan na po kalaki yung pumasok na funds dito sa mga ETFs at nangyari lamang po yan sa loob ng 24 oras. At kung magpapatuloy po talaga ito, ayan, ay tuloy-tuloy po pala ito. At yan po yung siyang nagdudulot ng buying pressure dito kay Bitcoin, kaya siya umaangat. Ayan, meron po tayong chart dito ng Bitcoin ETF net flows. At ayan, mapapansin natin na paangat po ito ng paangat, pataas na pataas. Ayan, nag-umpisa po noong January 11. Ayan, nagkaroon po siya ng pagbagsak dito mga January 22 hanggang January 25. Pero simula po noong January 26 ay kitang-kita natin na ayan, tumataas na po at tumataas. Ayan, kanya na ng tinodo noong February 8. Ayan, tapos dire-diretso na siya. Since the start of the week, Bitcoin ETF have recorded a net inflow of $1.464 billion, accounting for this week's significant jump. Meanwhile, the upcoming Bitcoin halving event may also be another factor driving the bullish price action. Kaya yan, simula po ng linggong ito, ang Bitcoin ETF ay nakapagtala na ng net inflow na $1.464 billion.
Kaya yan, kasabay po nito ay ang papalapit na Bitcoin halving event na isa pang bagay na siyang nakakadagdag sa bullish price action ni Bitcoin. Will Bitcoin hit a new all-time high before halving? Yan po ang isang magandang tanong dito. Magagawa nga ba ni Bitcoin na makapagtala ng kanyang panibagong all-time high bago pa maganap ang Bitcoin halving? Following Bitcoin's historical performance, the cryptocurrency typically hits a new all-time high within 12 to 18 months after a halving. For newcomers, the halving represents a pre-programmed move to lower the supply of issued Bitcoins. The upcoming halving, now estimated for 15th April 2024, will see the supply of newly issued coins cut from 6.25 BTC per block to 3.125 BTC. Kaya yan, sa kadalasan po kasi yung impact daw ng Bitcoin halving sa presyo, yung matinding impact na yan ng Bitcoin halving sa presyo ni Bitcoin ay pagkatapos po, sa kadalasan ay pagkatapos po ng halving. Kaya yan. Ngayon sa mga newcomers po rito or mga bago lamang po rito na walang ideya sa Bitcoin halving na ito, ay ito po yung mahahati yung rewards na nakukuha ng mga minero. Yan, sila po kasi yung nagpa-process sa transaction. Yung mga minero, sila po yung kumukuha sa mga transaction fee na binabayad natin. Ayan. At ngayon, pasapit po ng April 15, 2024, ayan, nagbago na naman. Pabago-bago po kasi ang estimated. Yan, isa po lamang po kasi itong estimated. Dati ay nasa April 24 po yan. Pero nagbabago po yan. Depende po kasi sa block na nakukomplete. Kasi kung minsan bumibilis yung block, yung mga blocks na nakukomplete, o minsan bumabagal na rin. Kaya estimate lamang po ito. Ngayon, yung block reward po na ito ay yung isa pong block reward per block reward ay yung nakukuha po ng mga minero ay nasa 6.25. Ngayon pagkatapos po ng Bitcoin halving ay magiging 3.125 na lamang po ito. At dahil sa liliit yung block reward na ito ay magdudulot po ito ng demand. Ayan. Kaya aangat ang presyo ni Bitcoin. Bitcoin's price typically witnesses a pre-halving rally and appears to have followed this pattern in 2024. Nonetheless, the launch of the spot Bitcoin ETF seems to be accelerating the rally, putting the cryptocurrency on course to hit a new all-time high before a halving for the first time in its history. Kaya yan, mukhang yung pre-halving sana, yan, yung pinapabilis daw po kasi ng spot Bitcoin ETF yung pag-angat o yung rally nitong si Bitcoin. Kaya mukhang bago pa maganap ang halving ay mukhang magtatala na itong si Bitcoin ng kanyang panibagong all-time high or panibagong pinakamataas na presyo. At mukhang kung pag nangyari daw po ito, ito yung kauna-unahan na pangyayari dito kay Bitcoin sa kanyang kasaysayan, sa kanyang buong kasaysayan. At the time of writing, Bitcoin is currently trading at around $52,000. This figure puts the cryptocurrency just 24% away from its previous all-time high of $68,789 recorded in November 2021, and well on course to reach the record-breaking milestone in the months ahead. Kaya yan po. Yan po si Bitcoin, naglalaro po siya sa $52,000 na presyo. Nasa 24% lamang po yung kanyang layo sa kanyang kasalukuyang all-time high na presyo na nasa 68,789. Yan, napakalapit na po yan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.